Ito po ang magiging topic natin for today. Presidente, binanggit sa Senado. Ito, maganda ito pangalawa. Next week, Senate President na si Cayetano. Di umano. Bongbong, sinugod muli sa Ah, mukhang nasa St. Luke's na naman. Mukhang nasa St. Luke's na naman ng pang-apat, Malacanang, naka-red alert. Panglima, Lacson, pinahiya ni Marcoleta. Pang-anim, Dizon, gusto nang tumalon sa tulay. Di umano. Ayan po ang mga pag-uusapan natin, mga ilan-ilan sa pag-uusapan natin. Ako po'y humihingi po ng inyong konting lambing. Konting lambing lang po. Ito, this is very, very important to me kasi continuous po nag-i-email si YouTube sa amin, no, sa aming mga vloggers. Karamihan daw ng manonood ni Coach Oli hindi pa nakasubscribe. Baka naman pwede kayo mag-subscribe. Paki-check nyo kung nakasubscribe na kayo dyan sa YouTube. Tingnan nyo, click nyo lang kung hindi pa kayo nakasubscribe. And sana po pagpasok pa lang, importante ito ha. Kala nyo simple lang to pero malaki pong maitutulong nito sa atin. I-like po ninyo itong video na ito. Yung mga gagawin nating vlog, sana po i-like ninyo. Yan, malaki pong matutulong yan sa akin. So, sa channel, sana konti lang naman, libre naman po yan, wala naman pong bayad. So, i-consider nyo ang aking konting lambing. Ayan. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli. Bida ang balita. Eto, pag-usapan natin ha. Kasi alam nyo, si Saldico, matagal na nahimik. Pero ngayon, nagsalita ng muli. Ayan, pakinggan po natin. Number two, in the case of Congressman Saldico, yes, he is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam niyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan, kung magagawa ito sa impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, bigyan din ang pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito. Saldico is willing to testify on our behalf. Yun. Patay. Ay, papatayin nyo talaga si Bongbong Marcos ha. Papatayin nyo talaga. Kagagaling lang sa sakit. Kalalabas lang ng ospital. Tapos ganito ang magiging balita. Si Saldico magte-testify. Pag natuloy itong impeachment, malaking bagay yan. Mati talaga si Bongbong. Kaya nga, alam nyo, dapat matagal na itong ginawa eh. Nagkaloko-loko na lang. Dahil pumasok tong si Tito Soto, tapos ipinalit yung kanyang kumari na si Lacson, ayun, nawala na. Pero ang tinuturo talaga dyan yung tambaluslos at saka yung presidente. Ngayon, magte-testify sa impeachment. Pero teka muna, meron tayong narinig from a reliable person. Bubwit sa bubwit natin. Nako, meron na naman. Sige, mamaya konti pag-usapan natin yan. Doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigayan ng pera, maging yung pag-aayos ng budget in the program allocation. Kung kay Zaldico, was he voluntarily offered the being the state witness o kayo po ay nagkumbinsi sa kanya mag-state witness? Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ayun. Teka muna. Mukhang nakakausap ni Defensor o nung abogado si Saldico dahil hindi mahanap-hanap. Napakalinis nating mga sekretary na Rimulya Brothers na walang anak na adik. Bakit may ganon? Pambihira. Ito mga Rimulya Brothers, wala yan. Malilinis yan. Walang kinalaman sa gambling yan, sa pogo at sa droga. Pero hindi nila mahanap-hanap si Saldico. Pero ito, nung nalaman may impeachment, hinarang yung impeachment.
gusto nang mag-testify. Tapos, so ibig sabihin, baka nakakausap nga ni Defensor. Nako, talagang aatakihin si Bongbong Marcos niyan. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Yun, pati si dadatnan sa inyo dadatnan si Pinky Lacson yan. Di ba? Gusto nga niya Ito hindi ko maintindihan kay Ping Lacson. Lagi niyang sinasabi na pagka papunta ron ang ebidensya, dapat doon ang iimbestigahan. Ito si Ping Lacson kontra naman ng kontra. Gusto niya mag-testify, hindi naman pinayagan. Hindi naman natin alam kung talagang sino hindi pumayag dyan, si Tito Soto o si Pinky, pero parehas naman silang kumukontra-kontra sa mga ganyan. Ayaw nila mag-testify. Gusto nila naka-oath. Di ba? Nag-take ng oath. Yung iba naman hindi nagtitake ng oath, pinapayagan namang mag-testify. Pero itong ang matindi niyan. Wala kayong awa kay Bongbong Marcos, kalalabas lang ng ospital. Gaganyanin nyo na, ganyan pa ang balita. Pero alam nyo, may balita tayo ha. Ito daw si Bongbong Marcos. Di umano. Parang isinugod na naman sa ospital. Kakagaling lang doon. Binalik na naman. Di umano. Yan ay sabi nung Butbit. Labas-pasok na daw. Siguro masakit nga. Diba? Pero antay-antay. Kaya nga alam nyo, dapat ito standby tayo. Hindi naman natin sinasabing may mangyari sana kay Bongbong Marcos. Pero BP Sara, huwag kang maglalayo, huwag kang punta ng punta sa dahig. Huwag kang alis ng bansa, lalo't nagagaganyan na kasi that is very crucial kasi hindi naman natin inaano ayaw natin may mangyari sana, ligtas ang presidente. Pero kung sakali, baka magkagulo, dapat mayroong nagtitake agad ng oath, agad-agad. Baka mamaya biglang mag-take ng oath si Torre. Hindi natin alam. O baka mamaya mag-take ng oath si Boying. Malay natin. Pwede yan. According to my jurisdiction, bend the law. The ombudsman can take the oath and be the next president. Hindi natin alam. Everything is possible in this government. Diba? Yung bawal nga, nangyayari. Isipin mo dati, ang corruption, kumakat lang yung mga congressman ng 10%. Ngayon, 100% ghost project Walang proyekto pero may pondo. Ganyan kalupit. Matindi talaga ito. But kidding aside, dapat andito si VP Sara. Critical to. Hindi naman nahahamin yung mga yan ng katotohanan, ng totoong kalalagayan ni Bongbong Marcos. So, lalo't ganito, sunod-sunod yan. Hindi na nila talaga mapipigilan to. Sabog na sabog. Kumbagat sa baho, ito'y talagang sobrang baho na. Parang itinapo mo yung basura ng buong Maynila sa isang kwarto. Mangangamoy at mangangamoy, hindi na kayang itago. So, dapat, sooner or later, victory is at hand. Mike, Yeah, go ahead. can you give us details on your communications with Zaldico? Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At a proper time, I will divulge. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo.
at yung mga deliveries ng pera. So, at the proper time, Tina, magsasalita ako dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present. But what is important here, I think more importantly, is that Saldico is very critical. Sabi nga ni Harold, isang sindikato to na may nagsalita na at nagtuturo. Importanteng malaman natin ang katotohanan dito. Kung walang alam si Presidente, sinasabi niya hindi siya tumatanggap, tingnan natin, ipaliwanag niya. Pero Saldico is very clear about it and very direct on the bribery at yung pagbibigay niya ng delivery ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun, matindi, matindi. So ang issue dito, tinanong siya, sinong lumapit? Sinong kumukonta kay Saldico? Hindi mo na sinabi nitong si Mike Defensor. Ang para sa kanya, hindi yun ang importante. Ang importante, sindikato ito. Maikukumpara yung nakawan sa Ghost Projects as sindikato. So magkakasama yung mga yan. Sabi nga ni Lebiste, 5 sekretary involved. May 2 nang natanggal. Ang total niyan, 7. 5 meron pa nakaupo hanggang ngayon. Ganyan po kalupit yan. Kaya sindikato yan. At kaya, very convincing, kahit korte tatanggapin ang mga salaysay ni Saldico because he is one of the syndicate. Membro po siya ng sindikato na yan. At siya mismo ang nagdi-deliver. Hindi yung narinig ko kay ganito, narinig ko kay ganito. Hindi, siya mismo nagdi-deliver kay Tambaloslos at kay Presidente. Kaya nga sinasabi, walang kasalanan si Presidente. Di, harapin nyo. Sagutin ninyo. Si Tambaloslos din, sinasabi niya, hindi siya kukuha ng pera ng taong bayan kahit ni isang kusing hindi siya kukuha. Di patunayan nyo. Di ba? Wag si Lacson ng sagot ng sagot. Ang problema natin dito, si Presidente at si Tambaloslos, tahimik. Tapos si Lacson ng salita. Hindi naman siya ang tinatanong. Di ba? Harapin nila. Clarification lang. Saan siya magte-testify? Blue Ribbon or sa impeachment sa House Committee on Sa Justice? impeachment committee. Hindi nga papatay. Blue ribbon o sa impeachment. Hindi yan. Imposible. Imposible po na pagsasalitain yan sa impeachment. Lalo't lalo na si Ping Lacson at si ang hari dyan, si Tito Soto. Pero, may good news ako. Mamaya, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo. Tina, once inallow nila to and we are given a chance to consolidate and to have the witnesses, Saldico will be one of our major witness. Add ko lang bakit si Saldico is the best witness sa kickbacks issue ng aming complaint. He is a co-conspirator and under the rules of evidence, a co-conspirator can be presented as a witness. Kaya hindi nila pwedeng sabihin walang alam si Saldico. Siya ang may alam. And besides, he's the former chair of the Appropriations Committee of the House of Diba? Chair of Appropriation. Ay siya nag-allocate ng pera. Alam niya yan. Kung bagat ganito yan, Bongbong Marcos, baka hindi napapaliwanag ng abogado mo sa'yo. Papaliwanag ko sa maiksian lang. Kung bagat sa droga, sabay-sabay kayong nagdodroga sa isang kwarto. Halimbawa lang yung wala tayong pinagbibintangan. So habang nagdodroga kayo, sabay-sabay din kayo nag-o-orgy. Halimbawa lang yan. At habang kayo'y nag-o-orgy, kinabukasan, sabay-sabay kayo nagbebenta ng droga. So ibig sabihin sa inyo binabagsak. Example lang. Ibig sabihin party siya niyan. Nakikita niya. Kayo-kayo gaganon. Kayo-kayo nag-o-orgy. Credible siya. Tama o tama-tama? May tama ka. May tatamaan talaga kayo sama-sama sa kwarto. Di ba? So reliable si Saldico. Pero tingnan natin kasi parang biglang nawala Puntahan muna natin yung impeachment. Sana ito ay matuloy. Kasi nga, ang dami nagsampa ng impeachment, meron pang tanim impeachment si Bongbong Marcos.
Di ba? Para magkaroon ng 1-year bar rule. Tapos yung impeachment na legit, yung sinampan itong sila Defensor et al., kasama sila Chavit, hindi tinanggap. Pero yan, pag nag-push through yan, guaranteed yan. Tapos na po ito. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin dahil meron pong malaking magaganap. Soon. Soon. Okay? Dahil talagang sobra ang kapalpakan at halatang halata na ng taong bayan. Grabe na yung pagtatakip ni Lacson. Isa po ito. At meron akong good news mamaya. Pag-usapan natin. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian na sabi, Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya Yung Yusek Adrian, di umano, sabi ni Marcoleta, binanggit si Bongbong Marcos. The name of the president. Ganun pa. Alam niyo yung isang pelikula na ang ganda na nung tapos to si Lacson anticlimactic. Nandun na yung climax, binanggit na yung president. Sinong gusto mong imbestigahan yung katulong? Na nakatakip ang muka. Yung staff. Kung saan-saan dinadala ni Lacson. Itinuturo na yung presidente. Ba't hindi yun ang pagtuunan ng pansin? ganun siya kasigurado. Tinungklod niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Ayan. Kung saan ang ebidensya, doon tayo, sabi ni Lacson. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for Wala tayong tinatarget at wala din tayong pinoprotektahan. Sabi rin ni Pinky Lacson. anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang present niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Doon una tayo. So, tinuturo na po yung Office of the President. Yung presidente mismo, ayan na sinasabi na, doon ka napunta sa staff, doon ka sa nakatakip ang muka. Di ba? Kaya nga, disappointed ang taong bayan. Kaya nga po ang nababalitaan natin, ito ay nadidinig po natin sa ating bubwit. Nadidinig po natin. Ito'y hindi ko maano kung ito'y confirm, no? Pero pinag-uusapan na po. Pinag-uusapan na po na palitan ng Senate President. At malamang-lamang yan si Cayetano. Malamang-lamang yan kung mapapalitan. Tatandaan po natin, manipis po ang difference ng majority at saka sa minority. Ilan lang ang bumaligtad galing sa majority, magiging Senate President yan, si Cayetano. At pag naging Senate President yan si Cayetano, imposible na siya ang may alam sa batas, hahayaan niya na si Lacson ang Blue Ribbon Chairman. Sablay talaga si
I don't really think na mali si Lacson mag-imbestiga. I really don't think na sablay si Lacson mag-imbestiga. Mali po yung nagamit kong word. May pinagtatakpan. Di mo na talaga to si Lacson. Alam mong nililihis eh. Palayo tayo. Pag nababanggit na si Tambi, nababanggit na presidente, palayo. At disappointed na, di umano ang Senado sa ginagawa dito. Kita nyo ang tinatarget. Mamaya, papakita natin si Bong Revilla, si Cheese, Joel Villanueva, si Jinggoy. Nasa Senate. Kaya disappointed na po ang Senate. Yan po ang ating nadidinig. Ngayon, totoo man yung aking bubwit. Tama man yung aking bubwit. It's about time. Senate, manindigan naman kayo. Kasi nanindigan na taong bayan eh. Lumahok na sa rally. Nagsalita na si Amy Marcos. Andun na yung hinanakit ng taong bayan, ginawa na nila ang parte nila, ginawa na namin ang parte namin. Yung taong bayan, yung mga vloggers, nagsasalita na. Dalawa na lang ang kailangan natin. Yung sundalo, na sa ngayon, parang hindi gagalaw unless talagang sigurado sila. Napakasigurista ng di umano nila. Ba't hindi naman sila gumagalaw eh. Di ba? Okay, hindi po tayo nagtatawag dito ng rebellion. Ang tinasabi natin dito, yung naaayon sa batas. Yung sundalo ni hindi man lang nila tingnan kung totoong yung sinasabi ni Amy na adik, dapat yan tinitingnan na nila eh. Nasa kapasidad pa ba yung presidente? Huwag na nating asahan, wala tayong aasahan doon. Pero Senado, it's about time kayo. Yung nasa majority, lumipat na kayo ng minority, nabababoy na yung blue ribbon. Hindi lang naman si Lacson ang nabababoy eh. Hindi lang naman si Tuta Soto nabababoy. Buong blue ribbon nabababoy. Mangilan-ngilan lang sa majority, lumipat sa minority. At maglagay kayo ng presidente, Senate President. Palitan nyo si Lacson. Uusad ang investigasyon. Hindi tayo tatawag ng illegal. Ang tinatawag natin yung naaayon sa batas. At naaayon sa batas yan. Na mag-imbestiga ang blue ribbon ng maayos. Nang hindi kababuyan. So maglagay tayo dyan. Paano malalagay dyan kung ang presidente, ang Senate President si Tito Soto? Hindi mangyayari. Anyway, may nadidinig na nga akong palitan. Sana kayong mangilang-ilang diyang senador, manindigan naman kayo. Ang laki ng inyong responsibilidad sa taong bayan. Tapos tahimik kayo. Huwag ganun. Ha? Kayong nasa majority, kikita nyo naman, hindi naman kayo tanga kung paano binababoy nung dalawa eh. Kailan kayo kikilos mga senador? Diba? Kailan kayo kikilos dyan sa majority? Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Lacson. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Diba? Kung hindi ba naman kabaklaan to si Lacson? Sagot ng sagot. Hindi ba ikaw, alam ba ikaw tinatanong ko, si Nelson na sagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Kung ako yon, mararamdaman ko. Tinatanong ko tong dalawang nakamaskara, si Lacson na sagot, sasabihin ko, bakla nga. Tama, si Miriam Santiago, bakla nga. Tama, si Amy, bakla nga. Eh, paano sagot? Hindi naman siya tinatanong. Buti kung abogado siya ni Marcos o ni Tambal, hindi naman siya abogado dyan eh. Blue Ribbon Chairman siya. So, ibig sabihin, para siyang nagpa-facilitate ng discussion. Diba? Para siyang judge. Dapat patas lang siya. Well, yun na nga po.
Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, Tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. O, pagkatapos sasabihin, tayo ang Oo. may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Hindi, kaya nga, ato, pasensya na, gago talaga to si Lacson. Gago talaga. Siya pa may gana magsalita na hindi siya nirespeto. Ang ayos na napanood ko to eh. Ang ganda nung paalam ni Marcoleta eh. Pwede ko ba silang tanungin? Pumayag naman si Lacson. Eh siya pala sasagot. Palayasin mo na yung dalawa na yan. Kayo na lang mag-usap, Marcoleta, Lacson. Kayo na lang mag-usap dalawa. Di ba? Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Yung sasabihin, sino may-ari? Oh. Simple lang naman eh. Alam mo kung malabas nito, ayaw pagsalitain ni Lacson kasi baka mataranta yung dalawa. Pag sinabi nila si Tambi, paano niya ngayon pipihitin? Di ba? So, para hindi mataranta yung dalawa, siya na lang magpakatarantado. Ganun ang lumalabas. Pero hindi ko siya, Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Ba't naman ganun si Marcoleta? Hindi naman daw niya sinasalsal. Huwag mo naman salsalin si Lacson. Hindi, ewan ko tama ba yung nadinig ko? Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinasinta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala nung dalawa na yun, para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? Ay, ito po yan ha. Ito yung purpose na sinasabi ni ano. Anong purpose? Dinala mo yan dalawang nakamaskara na yan. Nakatakip ang muka. Hindi naman pala sasagot. Anong purpose? Ang purpose pala, para ituro si Diskaya. Kasi yung bahay sa Forbes, doon binabagsak ang pera. So ang purpose lang pala nito, kaya pinalabas ni Lacson, para mailihis kay Tambaluslos, hindi sabihin hindi kay Tambaluslos yung bahay, kung hindi kay Diskaya. Nakikita nyo? Yan yung sinasabi ni Marcoleta, kala ko ba wala tayong cover up? Kala ko ba wala tayong pagtatakpan? Yan lang pala purpose niyan. Ngayon, kung magtuturo sila, dapat yan, naku-cross-examine. Tuturo mo yun, sige, si Diskaya may-ari. Ay di hayaan mo magtanong si Marcoleta para malaman kung nagsisinungaling to mga testigo. Diba? Kasi nga ang chismis, ang may-ari ng bahay, si Tambaluslos. Tinuturo nila iba. So dapat, imbestigahan kaya nga Blue Ribbon, imbestigasyon, maimbestigahan ni Marcoleta. Hindi naman pinapayagang mag-imbestiga. Sagot ng sagot si Lacson. Hindi ba kaepalan to? Nuknukan ng epal to si Lacson. Magkano ba? Hindi. Magkano ba yung Amerikana mo, Lacson? Parang sobra kang epal eh. Ha? Ay nako. Ito, next. Dito, isa pa to, pinahiya si Lacson. Ito, pag-usapan natin itong patungkol sa Minority Report. Dahil napaka-importante nito dahil kini-question yung legality nung nilabas ni Marcoleta at ni Amy. Meron pong dahilan yan at makikita natin ang importance nito. Did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee where the minority report would come after the formal report by the main committee?
Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. Ang tanong, lumihis ba itong minority report ng minority na kung saan nag-press con si Marcoleta at saka si Amy? Dapat inantay daw muna yung report ng kabuuan ng Blue Ribbon bago sila naglabas ng minority report. Ang sagot ni Marcoleta, ini-inform namin lang ang taong bayan dahil isa to sa pinakamalaking iskandalo at kailangan namin i-inform ang taong bayan. Eh bakit nga hindi kayo mag-antay nung report? Yun ang usapin dito. We started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin at tangu-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao. Ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaba ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Ay, teka muna. So, patuloy natin dyan. So, ang usapin, bakit sila nag-submit? Naglabas sila ng minority report, hindi muna nag-antay. Ang sagot ni Marcoleta, nangako ka, Lacson. Maglalabas ka ng partial report bago magpasko. Akala ko ba Tito Soto forthwith? Pagalawin mo yung yung tao mo, forthwith. Maglabas kayo ng report. Tama si Tama si Marcoleta. Yung taong bayan nag-aantay. Nag-aantay ng ano bang nangyayari sa investigasyon. Alam mo yung ginawa ninyo, naglabas kayo ng ICI. Inutil. Wala rin pakinabang yung ICI. Sabi nyo maglalabas kayo ng report. Hindi kayo naglabas ng report bago magpasko. Tapos ngayon nagmamalaki kayo, magkakaroon ng Blue Ribbon. Balik na. Anak ng teteng. Nung nagkaroon ng Blue Ribbon, lumayo tayo, itinuturo na ang Office of the President. Lumayo kayo. Di ba? Galit na raw ang taong bayan. Frustrated. And I agree with Marcoleta. Hindi lang galit. Mali nga si Marcoleta. Galit na taong bayan. Nag-aantay. Ano bang kababuyan yung ginagawa nila Lacson? Kaya naglabas na sila ng minority report para tingnan mo anong kabaklaan ginawa ni Lacson. Isinisi niya yung tao. Kasi mahina daw yung tao niya. Kaya hindi sila makalabas ng minority report. What kind of a leader is this? You don't blame your people. Yan ang leader ha. Tatandaan nyo. Ang leader, pag may magandang nangyayari sa grupo, credit to the members. Pag may kapalpakan, i-blame niya ang sarili niya. Yan ang leader. Etong mga bossing, katulad lang ni Lacson yan. Pag may palpak, isisisi sa tao. Gago ka ba? Disisantihin mo yung tao mo kung inutil, palitan mo. Pero sa katotohanan, ikaw may kasalanan noon. Pwede ba namang wala kang control sa kanila, sisisihin mo pa sila? Di ba? Ang gago ni Lacson, no? Sisihin yung taong bayan kaya hindi sila yung tao niya kundi makalabas ng minority. Tama yung sabi ni Marcoleta para mapuwersa naman kayo.
Gumalaw-galaw kayo. Hindi po pwedeng ganyan ng ganyan. Karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Exactly. Pangako sila ng pangako. Ito si Lacson, hindi nalalayo sa amo niyang si Bongbong. Hindi nalalayo sa amo niyang si Tambaluslus. Pangako lang ng pangako, walang nangyayari. Tama. Ako hindi dahil sa kinakampihan natin si Marcoleta, hindi po yun ang issue. Binabanatan din natin yan si Marcoleta pagka may mali, di ba? Patas lang naman tayo eh. Pero tama dito si Marcoleta. May kailangan gumawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Ako pwede ako sumagot. It belongs to the trash can. Basura yung minority report. Ingat ka ng kakasalita ng ganyan. Baka Lacson, next week, sa basura ka pulutin. Hindi tayo nananakot. Tatandaan mo. Kung ikaw ay nakaasa diyan sa mga traidor na amo mo, na kung saan kahit nga si Sara, na siya ang naglagay sa posisyon sa mga animal na yan, trinaidor. Pinalibing nung tatay sa libingan ng bayani. Kinidnap pa yung tatay na si PRRD. Ganyan. Basura ang tingin nila sa wala ng silbi para sa kanila. Yung nagamit na nila, basura na nila tingnan. Baka mamaya, akala mo nakasandal ka sa pader. Baka bukas makalawa, ikaw na ang nasa basurahan. Ingat ka dyan. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung 3 hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung 3 hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Ayan, di ba? Ibig sabihin, nagsalita lang si Lacson nang hindi niya binabasa. Kasi dun sa report na yung kasama, yung mga sinasabi ni Lacson. Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. So, yan ang kalagayan ng Senado ngayon. Lalong-lalo na yung Blue Ribbon. Sabi ko nga, ilan lang, mga 4 lang na bumaligtad sa majority, may imbestigahan na eh. No? Tingnan po natin ito mga kababayan. Sinasampa na yung impeachment kay Bongbong Marcos. At pag ito ay makapasa sa Congress, sa lower house, at dumating na sa Senado, kailangan talaga na maging Senate President, kung sino man. Pero maganda dyan si Cayetano. Si Cayetano yung nadidinig natin na posibleng umupo. Para once and for all, managot yung mga magnanakaw. 4, 5 senador lang ang bumaligtad.
tapos ang problema ng bansang Pilipinas. Antayin po natin yan. Ito, next topic natin, no? Bigyan natin ng komentaryo. Kasi ang pinag-initan naman si Chis Escudero. Chis naman ang pinag-iinitan ngayon. Kakatapos lang kay Bong Revilla, doon dito naman sila sa mga senador. Siyempre, yung artista, maingay yan di ba? Kita nyo ngayon, araw-araw balita si Bong Revilla. Diba? Artista, ito naman, asawa ng artista, si Chis Escudero. At siyempre, marami kay Chis Escudero. Dahil ang sinasabi ng iba, hindi raw natuloy ang impeachment BP Sara dahil kay Escudero. Na hindi naman talaga totoo. Kasi gusto lang padaanin sa tamang proseso, padaanin sa due process. Yun naman din ang naging desisyon ng Supreme Court. So maraming galit kay Chis Escudero. Siya naman ang pinag-iinitan ngayon. Pag-usapan natin. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Isa yan sa mga inirereklamo ng abogadong si Attorney Marvin Aceron laban kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito. Tila tinulugan daw kasi ni Ejercito ang nakabiping ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero na may kinalaman sa pagtanggap niya ng donasyon sa kontratistang si Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centuryways Construction. Hinain ang complaint laban kay Escudero noong Oktubre ng 2025. Pero after about 109 days, kahit pag-assign daw ng case number, hindi man lang daw masimula ng komite. Kung kaya raw ng House Ethics Committee i-handle ng mabilis ang kaso ng kay Representative Kiko Barzaga matapos ang kanyang di umano'y seditious activities, dapat daw ganito rin ang pag-uusad ng reklamo kay Escudero sa Senado. Yan. Gustong i-ethics committee. Ito si Chis Escudero. At bakit daw nagawa kay Kiko ng mabilisan hindi nagawa dito kay Chis Escudero? Ang bilis nga nyo Diba? Si Bong Revilla nga kinulong nyo agad-agad mga animal kayo. Samantalang yung presidente at saka si Tambaluslos tinuturo na sa Blue Ribbon. Ni ayaw nyong imbestigahan, ni ayaw nyong ipatawag, ni ayaw nyong ang pag-usapan Galit din sila kay Chis Escudero kasi sinabi niya the name that cannot be mentioned kung hindi si Tambaluslos. Alam naman nating lahat. This is public knowledge. Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin involved si Tambaluslos Diba? Tapos nagmamadali kayo. You are talking about ethics dito? Sino ba yung abogado na yan? Ba't hindi mo ipa-ethics? Si Tito Soto nagka-leche-leche yung investigasyon. Ba't hindi mo ipa-ethics si Lacson? Na kung saan-saan papunta yung investigasyon. Nasabi magsasubmit ng report, partial report, bago magpasko, hindi nagsubmit ng partial report. Ba't hindi yan ang mga ipa-ethics mo? Bakit pinag-iinitan nyo si Chis? Pinatatanggal si Ejercito bilang Ethics Committee Chair at pinai-inhibit siya sa pag-handle ng ethics complaint laban kay Escudero para ma-preserve daw ang integridad ng Senado. Sagot ni Ejercito, Gago! Para ma-preserve ang integrity ng Senado. Alam nyo kung sinong nakakababoy sa Senado? Yung Blue Ribbon. Tingnan nyo kung paano. Kababuyan. Diyan po, baboy na baboy ang Senado. Hindi yung ginawa ni Chis. Kasi yung ginawa ni Chis, yun din ang desisyon ng Supreme Court, naaalala nyo? Hindi ako nagsabi nun. Sumang-ayon ang Supreme Court doon. Huwag nyo sabihin kakampi ng Supreme Court yan. Di nagkaloko-loko tayo kung hinayaan lang ni Chis matuloy. Tapos sasabihin ng Supreme Court unconstitutional yung impeachment. Di ba? Hindi ba tama lang yung ginawa ni Chis o tamang-tama? walang negligence sa bahagi niya dahil hindi pa buo ang membership ng kanyang komite, kaya hindi pa ito makapag-hold ng meetings o hearings. So, ano yung pinagsasabi niya? Di ba? There is no committee to speak of as of the moment.
Sa tingin niya, hindi magpo-prosper ang nasabing ethics complaint laban sa kanya. Sino ba yan? Saan niyo ba Hindi, abogado yan, Consoli. Kung sino-sino mga numusulpot na. Anyway, ang sabi ni JB, wala pa naman yung ethics committee. Wala pa naman yun eh. So, hindi pa talaga gagalaw yan. Pero hindi yun ang issue. May ethics committee o hindi, walang ethics committee. Hindi dapat pinag-iinitan si Chief. Yan yung, ang dating kasi ng mga ganito, yung mga double standard. Diba? Kaya nakakaasar eh. Parang, bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita na maraming dapat sisihin sa nangyayari ngayon? Sisihin nyo yung mga hindi naman involved sa ghost projects? Pero kung kailangan daw niyang mag-inhibit, gagawin niya ito. Na-assign si Ejercito bilang chair ng Ethics Committee isang araw bago mag-adjourn ang Senado nitong Oktubre. Kasunod niyan ang serye raw ng budget hearings at BICAM. So there was no chance really for the committee members or the composition of the ethics committee to be read in plenary, which is a requirement for it to be constituted. So hindi ko po kasalanan, gustuhin ko mang magkaroon na ng hearings or aksyonan yung mga complaints. I cannot because the committee has not been constituted as of the moment. Hindi rin daw ito dahil malapit siya kay Escudero. Sa ngayon, iisa na lang naman na raw ang bakante sa Ethics Committee bago ito makumpleto at aprubahan sa Senate Plenary. Ano lang, yung time lang. So hopefully, itong when we resume this January 25, it can already be read already in plenary. And Ako, yung mga sagot ni JB, tama naman, may punto siya, wala pa naman yung ethics, etc. etc. Pero kung ako yan tatanungin, kunwari senador ako, tas gaganyanin ako. Di ba sabihin ko sa iyo, di ba pwedeng mag-focus muna tayo dito sa nakawan? Ninanakaw ang pera ng taong bayan sa baha habang nababaha yung mga Pilipino namamatay. Ano ba yung mga gusto nyong unahin? Hindi naman ibig sabihin, kakalimutan natin yung mga yan. Hindi po. Pero huwag tayong lumihis. Ba't kanya nagsagot ng Senado eh? Diba? already the ethics committee. Nasa 4 to 5 senators ang nakaharap ngayon sa ethics complaint na hindi pa muna pinangalanan ni Ejercito. Tatalakayin daw ito isa-isa sa first in, first out basis. Sa Lunes, January 26, inaasahang magbabalik sesyon na ang Senado at hihintayin niya kung mabubuo na nga ang Senate Ethics Committee. Para sa agenda. So, ang sabi dito, 4 hanggang 5 senador nahaharap sa reklamo. Hulaan ko kung sino yan. Inuna nila si Bong Revilla kasi hindi na senador eh. So, talagang nadisarmahan na si Senator, ex-Senator Bong Revilla. Pero yung 4 na yan, si Jinggoy, si Cheese, posibleng si Villanueva, alam mo na, yung nasa minority. Yan ang kaya nakikita po natin na kitang-kita na obvious na ito ay harassment. Diba? Kailangan, sige, sasampahan kayo. Manahimik na kayo. Sabihin ko sa inyo, eto ba ikatang isip? Tingnan nyo yung nangyari kay Libiste. Nung nilabas na yung Cabral files, sinilipan si Libiste. Ang sabi nila, matagal ng kaso ni Libiste to. Tanga! Hindi naman nyo dinidiscuss yung kay Libiste. Ngayon nyo lang pinag-usapan. Biglang pinag-usapan ng ombudsman, biglang pinag-usapan na ng mga vloggers, biglang pinag-usapan na ng media, biglang meron na tuloy sinisilip kay Libiste kung kailan lumabas yung Cabral files. Ganito rin dito.
Alam nila yung hindi nila kayang pilipitin ng leeg. Alam nila na pag nasampang impeachment, eto mga to boboto laban kay Bongbong Marcos. So ngayon pa lang, pahirapan na natin. Ngayon pa lang takutin na natin. Oh. Chilling effect yan. Kaya pinipilit nila sampulan na natin to. Ano na to? Sampulan natin si Cheese para yung iba madala. Isa pang harassment. Pag-usapan natin. Ito, isa pang pag-usapan natin. Isa pa tong political harassment. 'Di ba? Alam naman natin. Pinag-initan nito si Senator Bong Revilla, 'di ba? Kalaban to sa politika. Kaya ginagawa sa kanya to. Babasahan dapat ng sakdal si dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado mula DPWH Bulacan 1st District sa Sandigan Bayan 3rd Division. Pero imbes na tumugon sa kasong malversation kaugnay sa 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan, naghain ng mga musyon ang mga akusado. Ang nais ng kampo ni Revilla, ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process. Ibalik sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan at ilipat siya sa PNP Custodial Facility mula sa New Quezon City Jail. Legit po. Legit. Anong gusto? Ibalik sa ombudsman dahil hindi nasunod ang due process. Exactly. Sasabihin nila dito, delaying tactics daw tong ginagawa ni Bong Revilla. Kung hindi ba naman isang tanga tong mga to, paano magiging delaying tactics? Fast break nyo nga yan. Fast break. Friday lang sinampa, Lunes ng umaga, doon pa lang ni-raffle, sa Lunes ng gabi, may warrant of arrest na. Samantalang yung mga tinuturong iba ng mga witnesses dyan, si Tambaluslos, yung sinasabi nila Marcoleta, di ba, naglabas na sila ng graph ni hindi man lang nasisimulan, tapos ang tatawagin pa delaying tactics. Hindi po delaying tactics yan. Due process yan eh. Hindi nga nabigyan ba ng pagkakataon sumagot itong sila Bong Revilla ng maayos? Naimbestigahan ba ng maayos yan? Parang gusto nyo na talaga parang gusto electric chair agad-agad eh. Ganun yun eh. Parang kailangan meron tayong mapakita sa taong bayan na may malaking tao na makukulong para sabihin nila meron tayong ginagawa, na meron tayong silbi, na wala kang kaibigan dito. Ganyan nila niloloko yung taong bayan. Samantalang yung nagturo kay Bong Revilla, ginawa pang state witness. Hindi reliable. Paiba-iba ng statement yung tao na yun. Hindi nga tanungin ni Lacson eh. Hindi nga pwedeng maimbestigahan. Dapat yun. Di ba? Kino-cross-examine yun dun eh. Nakikita nyo kung paano nila minamanipulate ang sitwasyon. Basta kalaban, sige. Kalaban sa politika, sige. Pass break. Pagkakampi, pag member ng sindikato nila, ililihis ang investigasyon. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Ito lang sa akin. Inapela naman ng akusadong si Emelita Huat, engineer ng DPWH Bulacan, Nito Mendoza, na Ito lang sa akin. Importante, okay, ang due process. Sabi nga ng batas natin, kailangan beyond reasonable daw. Hindi tayo basta-basta nagkukulo. Alam mo, may punto po yung batas natin. Ang sinasabi ng batas natin, mas maganda na magkulong ay magpalaya ng isang taong guilty kesa magkulong ng inosente. Ibig sabihin, pumapabor ang batas doon sa due process. Pumapabor doon sa possibility na
inosente ang tao. Kasi masakit po talaga yan. Yung ikukulong ka tapos wala kang ginawa. Hindi po ako may sabi niyan, batas po yun. Kaya dapat bago ka magkulong, walang kaduda-duda dun sa tao. Hindi mo pwedeng pina-fast break yan. Kaya nga nasa batas yung due process para mapagbigyan ng pagkakataon yung akusado na maghain ng kanilang mga ebidensya. At dapat patas ang pagdinig dyan. Isahin sa isang dibisyon ang kasong graft at malversation. Ang mga musyon tinawag ng prosekusyon na delaying tactic. Sa huli, ipinagpaliban ng korte Kapal ng mukha, sila pa yung may sabi ng delaying tactics. No? Sabihin mo yan kay Lacson, animal. ang arraignment. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga musyon. Ayan. Delaying tactics ba yun? Next week lang yung deadline. Tapos didesisyonan na sa February 9. Delaying tactics yun. Ang bilis niya. Baka isa to sa pinakamabilis na kaso sa buong Pilipinas. Ang bira kayo, oh. Matapos ang pagdinig sa 3rd Division, diretso sina Revilla sa 4th Division para naman sa arraignment ng kasong graft. Si Amelita Huat lang ang tumugon ng not guilty, habang ang kampo ni Revilla umapela ring ibasura ang kaso at ibalik ito sa ombudsman. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga musyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. So we will take our chances there. Nireset din ng 4th Division ang arraignment sa February 9. Para malaman kung may basihan ang hiling ng kampo ni Revilla na malipat sa PNP Custodial Center, ininspeksyon mismo ng 3 hukom ng Sandigan Bayan ang Quezon City Jail Male Dormitory. Sa 2 oras na inspeksyon, sinilip ang selda ni Revilla at iba pang pasilidad. Paglabas nila bago mag-alas 2 ng hapon, tikom ang bibig ng mga hukom. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assured them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas Kaya ako naiintindihan ko to spokesperson ng BJMP. Of course, sasabihin nila yan. Na safe yan. Hindi naman niya sasabihin, delikado rito. No? Pero sa estado ni ito hindi ko po sinasabi na magkaroon ng VIP treatment. Okay? Pero bakit nagawa kila De Lima? Nagawa sa iba eh. Diba? Ilagay lang sa maayos na lugar. Lalo-lalo na ito hindi naman to pipitsuging politiko artista rin to, no? Yung safety lang, yung safety, and then pag talagang nahatulan, dumaan sa tamang proseso, di saka ikulong. But for the meantime, wag munang delikado po lalo't-lalo na, at tandaan po natin, malalaking tao kalaban nito. Kaya nga na fast break to si Bong Revilla Tandaan po natin yan. Hindi po pwedeng, hindi po pipitsugin yung nakalaban nito. Kaya ito ginigipit. So, habang nakasampa pa yung kaso, wala pa namang desisyon, ilagay muna na doon sa sigurado tayo magiging safe. Yun lang naman, hindi naman tayo VIP treatment, hindi naman sa ganon. Pero nakita naman natin yung kabuuan nito, di ba? Na ito ay paglihis lang doon sa totoong nangyayari. Paulit-ulit ko nga sinasabi, bakit ba nag-init sila dito sa mga senador? Ang nakawan nangyari sa congressman sa lower house. Doon nabuo ang mga ghost projects. Doon wala man lang. Bakit? Mas malalaki ang pangalan ng Senado Yun ang katotohanan niyan. Next topic po. Ayan, dapat si Bongbong Marcos ay pupunta sa Ilocos Norte. Pero masama ang pakiramdam, di umano, dahil sa kanyang sakit na diversionitis.
Yun na lang. Mas bagay yun eh. Ano, total mahirap i-pronounce yung sakit niya. Katunog naman. Oh. At the same time, mahilig siya mag-divert. So yun na lang ang itawag natin sa sakit niya. Diversionitis. Oh. So hindi siya nakapunta. Oh. On his behalf, ang pumunta yung isa pa niyang anak na adik. Di umano. Okay, pag-usapan natin. Atin pong tawagin si House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang Sana yung announcement. Atin pong tawagin ang anak ng isang adik at isa pa ang sumusunod na adik ng bansang Pilipinas, si Sandro Marcos. Ay, hindi ako nagsabi niyan, yung tiyahin mo. Adik daw kayo, mag-ama. Di umano, ha? kinatawan at upang From one addict to another addict. ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos ang kumatawan sa Pangulo sa gabay ng Bayan Program na dapat sana idadalahan niya sa Ilocos Norte kaninang umaga. Sa isang punto sa talumpati na nakababatang Marcos, saglit na natigilan ang mga naroroon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen. Grabe, nagtawanan na kayo nun? Nagtawanan na kayo nun? Ang plastic nyo. Ang pa-plastic nyo, mga ting, ha? Nakakatawa na yon. Samantalang yung pinaggagawa nila sa bansa natin, tinatawan-tawanan nyo lang. Hindi ko malaman kung matatawag kong corny itong mga ito. Mabababaw o plastic. Di ba? Despite all na pahirap sa bansang Pilipinas, ginagawa ninyong katatawanan. Sa bagay, kasama sa buhay ng Pilipino yan. Kailangan tawanan ang mga magnanakaw. Just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Standing ovation, tayo pa. Gusto kong tumayo, kaya lang makikita yung salawal ko eh. Sige. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Matapos ma-ospital nitong Miyerkules ng gabi dahil sa diverticulitis, Ayun, diversionitis. ay nasa Malacanang lang daw ang Pangulo para sa mga pribadong pulong. Naniniwala kayo doon? Sige nga. Ilan sa inyo ang naniniwala na ang Pangulo ay nasa Malacanang at nagkakaroon ng private meetings? Hindi, ako yung nadidinig ko ha. Balik-balik daw sa ospital. Hindi natin alam kung sinugod. Pero one thing for sure. One thing for sure. For sure. For sure. Making sure. The sure. One thing for sure. Sinusugod na ng batikos to si Bongbong Marcos. Kaliwat kanan na, may impeachment ka pang kakasalubungin. Di ba? Binabanggit ka na nga sa Blue Ribbon. Kalma lang, kalma. Dahan-dahan din. Kung ikaw ay magpapakalma, dahan-dahan, baka ma-overdose ka. Okay? Relax lang kasi hindi ka na bata. Dapat yung capacity mo nung bata ka, hindi mo na ginagawa ngayong matanda ka. Delikado yan, baka ma-overdose. Pero ito lang Okay? Ayaw nating, hindi tayo nagsasabing may masama sana mangyari sa presidente. Hindi po yun, ayaw natin yun. Diba? Kung gusto natin, mahirapan siya muna. Hindi. Gusto natin, desisyon yan ng Diyos, hindi natin. Hindi para sa atin yan. Okay? Pero payo ko lang, uulitin ko to. BP Sara, huwag ka na magpakalayo-layo. Stand by.
Huwag ka nang pupunta ng dahig muna. Balik ka na sa Pilipinas. Standby. Huwag naman. Baka may mangyari dito. Tapos hindi ka makapasok pabalik dito. Ha? Baka mayroong mag-take over na EPAL. So, dito ka lang muna. Kalma-kalma ka lang dyan. Okay? Pangalawa, mga senador, galaw-galaw. Hindi tayo nagsasabi ng unconstitutional na pamamaraan. Pero nasa constitution naman, kung may masamang mangyayari kay Bongbong, papalit ang presidente. Dapat handa siyang sumumpa. Baka may ibang mag-take over. Ayaw natin yun. Gusto natin yung naaayon sa batas. Sa Presidential Communications Office. Bagamat siniguro ng Pangulo na maayos ang kanyang pakiramdam sa inilabas sa video ng palasyo kahapon, hindi lamang discomfort, kundi maaring matinding sakit ang maramdaman ng isang may diverticulitis ayon sa isang eksperto. Ang pinaka-cardinal na symptom niyan is yung pain, abdominal pain. It can be a sharp pain dun sa may left side usually. Kung nasa right side siya, para siyang appendicitis. So it's aggravated by movement, kapag tinouch mo on pressure, Ito, naiisip ko lang. Halimbawa lang ito. Halimbawa. Dahil talagang may sakit si Bongbong at kunin na siya ng Panginoon. Halimbawa lang. So, hindi na siya mananagot doon sa kung mapatunayang isa siya sa mastermind. Kawawa dito si Lisa. Ay, di ba? Kasi it's very, very possible na talaga namang kung mapapatunayan ng presidenteng mastermind, hindi malayo na kasabwat dito yung asawa. Kung may nangyari kay Bongbong, wala na siya. Pero si Lisa hahabulin ng batas. Wala siyang immunity. Naisip niyo ba yun? Kung lang naman hindi sa pinagbibintangan ko silang guilty na. Hayaan natin ang Panginoon na mag-decide niyan. Hayaan natin ang husgatong mag-decide niyan. But just in case, kawawa dito si Lisa. Na? Tama o tama-tama? sakit siya, tapos isa pang niya is can be associated with fever. Ang diverticulitis ay dulot ng pamaga ng diverticula, maliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka. Yan ang dahilan. Pero, bakit nagkakaroon ng divertionitis? Genetic o may mga pagkakataong ito'y namamana ng isang tao. Pero pwedeng namana. Kadalasan, ito'y dahil sa diet o sa kinakain ng isang tao. Pwede sa diet, kadalasan pwede sa diet o sa kinakain ng tao. Paano kung cocaine ang kinakain? Mas masama yun. Kung yung diet mo maapektuhan, magkakasakit ka ng divertionitis, lalo na kung cocaine, chemical ang kinakain mo. Ang chinuchup-chup mo, ang hinihigop mo, ano bang ginagawa doon? Hindi ko alam eh. Di ba? May mas matindi yun. Kung lang naman, Anyway, dapat naman talagang pinag-uusapan na natin yan. Sinabi na rin mismo ng kapatid niya eh. Maraming mga possible na causes niyan. One is probably yung dietary. And it's probably related sa decrease ng fiber intake, tsaka increase ng high fat na diet. This can essentially cause ng constipation, and dahil doon mag-i-increase yung pressure doon sa colon, that can cause a diverticula and pwedeng maging mamaga yun. Pag siguro ng Pangulo hindi life-threatening o hindi malubha ang naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Ayon sa eksperto, mas malamang ito ay simple diverticulitis na madadaan sa antibiotic, pahinga, pag-hydrate o pag-inom ng mas maraming tubig at pagkain ng mas maraming fiber. Yan. Kumain ka ng talong at hotdog. Ay! May ganon. Bakit ganon? Huwag kang magpupuyat. Ako curious lang Curious lang naman. Wala tayong pinapatamaan tao.
Sabi ko nga, nabanggit naman na to ni Amy, yung cocaine ba, hindi ko rin talaga alam honestly, yung cocaine ba nakakapagdulot ng puyat? Alam nyo ba ang number 1 killer? Hindi yung pagkain, puyat. Di bali nga hindi ka kumain eh. Huwag ka lang kulang sa tulog. Yung kulang ka nga sa kain, healthy pa yun. Pero yung kulang ka sa tulog, sa tulog, ay, delikado. Ha? Eh ano ba pinagkakaabalahan mo, Bongbong Marcos, hindi ka natutulog? Ha? Wag kang ano. Pero nabanggit dito kulang daw sa tubig. Inom ka ng ano, dagdagan mo pa ang tubig. Bongbong Marcos, tubig pa more. Gets? If you know, you know. Hindi, alam nyo kasi, ang tubig, ang tubig ay tubig. Pagkain na mas maraming fiber. Mas karaniwan ang diverticulitis sa mga edad 50 pataas. Pero may payong mga eksperto para makaiwas dito. Increase your fiber intake. Of course, yung bawas-bawasan natin yung pagkain ng mga processed meat, mga taba. Bawasan ng pagkain ng tubig. Hindi. Dagdagan pala ang pag-inom ng tubig. Gulo mo, Coach Oli. Of course, yung healthy lifestyle, regular exercises, increase your fluid intake. So anything siguro na para maiwasan natin yung maging constipated tayo. Talagang malaking tulong. Para sa GMA Integrated News. Alam niyo, magiging constipated ka talaga. Pagka ano? Pag it's tubig. Pag yung tubig, kulang ka. So, magiging constipated ka. Mababarahan eh. Di ba? Alam nyo na. So, alam nyo na kung bakit may diversionitis tong si Bongbong Marcos. Alam nyo na. Sobra sa tubig. Ay, kulang sa tubig. Nababarahan yung puwet. Constipated eh. Di ba? Barado yung puwet. Nagets nyo na. Ang dami nyo natutunan kay Coach Oli, no? Okay. Huwag pong kakalimutan i-like po itong video na ito, ha? Like nyo. At sana mag-subscribe kayo. Sana mapanood nyo rin yung mga videos ko. Simula't simula hanggang sa matapos. Maraming salamat. Abangan nyo po ulit ang susunod nating vlog. Thank you everyone. God bless.